Ariel, mag-iingat ka! Mababangis sa mga yan! Opo, tay! Ako pong bahala! Hindi nila ako magagawang saktan! Isa akong angil eh! Huwag ka lang maging kampante, anak ha! Tuso ang mga aswang na yan! Siya ang pinakapinuno ng mga aswang at iba pang mga masasamang nilalang dito sa mundo. Siya ang bathala na kung tawagin ay Sitan. Pada sa likod ka! Humanda ka sa pagbabalik ka! Ah! Hindi ka na makakabalik pa, Sitan! 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 Maricar! Bilisan mo! Baka maubos pa ng mga aswang ang mga taga-kabilang nayon! Sige! Nakasunod ako sa likod mo! Mauna ka na lang! At baka hindi na magandang sitwasyon doon! Walang niya talagang mga aswang yan, oh! Hindi pa rin sila nadadala hanggang ngayon! Hindi nga sila nauubos eh! Sigurado ako na may mas makapangyarihang nilalang na nagpapadala sa kanila rito! Kung hindi ako nagkakamali, kampo ng demonyo yon. Ang sabihin mo, baka siya mismo ang hari ng mga demonyo. Talaga naman oh. Pero sige, kung gusto nila ng ubusan, papatayin natin silang lahat. Teka, naririnig mo ba yung naririnig ko? Tumigil muna tayo. Oh, bakit? Ano bang naririnig mo? Parang may umiiyak na sanggol eh. Ha? Guni-guni mo lang yun, Maricar. Huwag mo nang intindihin yun. Baka pinaglalaruan ka lang ng mga engkanto. Pero sanggol talaga na umiiyak yung narinig ko eh. Sandali lang, mukhang dun banda yun. Hindi na nakaimik pa si Orlando nang tumakbo si Maricar papunta sa pinagmumula ng ingay. Nang makabalik na si Maricar, sinabi niyang wala naman siyang nakita. Minabuti niyang magpatuloy sa pagtakbo hanggang sa makarating sila sa kabilang baryo. Nang naroon na sila, pareho silang napakunot ng noo nang malaman nilang wala namang mga aswang doon. Dahil dito, minabuti nilang bumalik na lang sa kanilang dinaanan. Nang malapit na sila sa gubat, nakarinig sila ng mga pag-angil. Sinundan niyo ng mga iyak ng sanggol, kaya nabahala silang dalawa. Mukhang yan yung naririnig ko kaninang umiiyak. Baka nga may sanggol na naiwan sa gubat. Orlando, baka napagdidiskitahan siya ng mga aswang. Baka nga, Maricar. Tara, dito na lang tayo dumaan para mas mabilis natin matuntun yung kinaroroonan niya. Bilisan lang natin. Baka kung ano na nangyayari sa sanggol. Diyos po naman oh, ilayo niyo siya sa kapamakan. Ayun, mukhang doon nanggagaling yung iyak ng sanggol. Halika, lapitan natin. Ihanda mo lang yung itak mo. At baka may mga aswang nga dyan. Sige Orlando, eto na. Nahugot ko ng itak ko. Huwag lang sila magkakamaling sakta ng sanggol. Hindi. Maricar, tingnan mo bahaging yun. Aninagin mo mabuti. Ha? Paano nangyaring ang sanggol, Orlando? Nandiyan ang sanggol at nababalot ng malapad na dayon. Yan oh. Sandali, ako nang kukuha riyan. Magbantay ka lang sa paligid. At baka may iba pang nilalang na narito. Nilalang na narito? Tingnan mo yung mga aswang na nakaandusay sa lupa, Orlando. Sigurado ko naubos na ang mga yon ng kung sino mang nagligtas sa bata. Sino kayang gumawa nito sa mga aswang? Halos durog na ang lahat ng mga ulo nila oh. At naliligo na rin sila sa sarili nilang dugo. Yan ang hindi natin alam. Pero magpasalamat na lang tayo dahil iniligtas niya ang sanggol. Nang makuha ni Orlando ang sanggol, ipinakarga niya yon sa kanyang asawa. Nagpatuloy sila sa paglalakad at habang pauwi sila, naging panay ang paglinga ng lalaki sa paligid. Nakaramdam siya ng kakaibang enerhiya, ngunit ang ipinagtataka lang niya, wala naman siyang nakitang ibang nilalang na nakasunod sa kanila. Pagkauwi nila sa kanilang bahay, agad nilang binihisan ng nasabing sanggol. Habang ginagawa nila yon, naging panay ang pagtawa niyon. Kung nabuhay lang sana ang anak natin, siguro mga ganyan na rin siya kalaki ano.
Oo nga, at malamang magkasing likot na rin sila. Sayang at maaga siyang kinuha sa atin. Talagang napakawalang hiya ng mga aswang na yun. Kung hindi dahil sa kanila, hindi sana nawala ang anak natin. Ano ka ba naman? Sigurado ako nakaloob ng Diyos ang sanggol na yan sa atin. Kaya magmula ngayon, siya na ang magiging anak natin. Kung siya na nga ang magiging anak natin, ano naman ang ipapangalan natin sa kanya? Alam ko na. Parang anghel ang itsura niya. Pangalanan natin siyang Kaliel. Aba, magandang pangalan yung naisip mo, Maricar. O sige, magmula ngayon, tatawagin na natin siyang Kaliel. Teka, paano na ito ngayon? Ano nang pinaplano mo? Gusto ko sana ng tahimik na buhay para kay Kaliel. Itigil na natin ang panunugis ng mga aswang, Maricar. Pupunta tayo sa malayong lugar at doon, magsisimula tayo ulit. Ibig mong sabihin, aalis tayo sa baryo kahit pa na palaging inaatake ng aswang ito? Oo. Hindi natin matututukan ng paglaki ni Kaliel kapag ipinagpatuloy natin ang pagiging manunugis Kailangan ng sanggol na yan ng mag-aalaga sa kanya at magmamahal. Sa bagay, may punto ka naman. O sige, bukas pagkagising, ihanda ko kagad ng mga damit at iba pang mga kagamitan nating dadalhin. Mas mabuti pa nga. O sige, patulugin na natin ang sanggol at nang makapagpahinga na rin tayo. Ako nang bahala. Mauna ka nang mahiga, Orlando. Napatango na lamang si Orlando at sinunod ang sinabi ni Maricar. Ilang sandali lang, nakatulog na rin si Kaliel. Kaya naiga na sa tabi niya ang kanyang asawa. Nagkwentuhan sila patungkol sa magiging plano nila hanggang sa tuluyan na silang nakaidlip. Subalit, makaraan lang ang ilang oras, nagising siya at nagsimulang kumabog ng malakas ang dibdib niya. Hindi niya alam kung ano ang rason nun, kaya nagmatsyag siya sa paligid hanggang sa tuluyan ng tumilaok ang mga tandang. Noon lang din siya nakampante, kaya sinikap niya ang makaidlip ng kahit na ilang oras. Pagkagising niya, Oh, gising ka na pala. Bakit parang inaantok ka pa? Hindi ka ba nakatulog ng maayos? Hindi Ewan ko ba kung bakit bigla akong kinabahan? Baka naman kung ano-anong iniisip mo. Wala naman akong iniisip Basta lumakas na lang ang kabog ng dibdib ko. Tapos ayun, nagbantay na lang ako sa paligid. O siya, hayaan mo na yan. O ano, tutuloy ba tayo sa pag-alis? Naihanda ko na mga dadali natin kung sakali. Oo naman, para kay Kaliel. Kailangan natin magbagong buhay. Huwag lang tayong susundan ng gulo na dulot ng mga aswang na yan. Kung hindi, uubusin ko talaga sila. Pero siyempre, ipagdasal na rin natin na sana hindi na tayo guluhin pa ng mga nilalang na yon. May anak na tayo Oo nga, Maricar. Basta, kahit na anong mangyari, papangalagaan ko kayo ni Kaliel. Maraming salamat naman, mahal ko. Nagpasya na rin si Orlando na maligo at magbihis. Nang matapos na sila, nagpasya na silang umalis sa nasabing baryo. Sakay sa kangga, nahila ng kanilang alagang kalabaw. Tumungo sila sa isang liblib na baryo na nasa kabilang bayan nila. Dahil malayo ang nasabing lugar, halos 2 araw silang naglakbay. Pagdating nila roon, nakiusap sila sa kapitan na kung pwedeng makapagtayo ng bahay roon. Maswerte silang mag-asawa dahil pumayag agad ng kapitan sa kagustuhan nilang doon tumira. Naging tahimik ang buhay nila roon at nagawa nilang matutukan ng sanggol na kanilang kinupkop. Makalipas ang maraming taon, payagan na kasi natin si Kaliel na makipaglaro sa kapwa niya bata. Paano naman siya matututo ng pakikisama sa kapwa kung ikukulong natin siya rito sa bahay? Ayaw ko lang naman na masugatan siya sa labas Isa pa, baka tuksuin siya ng mga magiging kalaro niya. Oh, bakit naman? Dahil ba isa siyang anak araw? Bakit? Tao din naman siya. Isa pa, bibihira nga yung ganyan
May swerteng hatid ang mga ganyang tao. Mga bata lang ang kalaro niya. Hindi nila maiintindihan ang patungkol sa bagay na yan. Basta, para sa akin, mas mabuti kung hahayaan natin siya. Kailangan niya makibagay sa mga tulad niyang bata. Tanggapin man nila siya o hindi. Ikaw ang bahala. Basta kapag umuwing umiiyak yung anak natin, hindi ko na siya hahayaan pang lumabas ng bahay, O sige na, ikaw ang bahala. Basta bigyan lang muna natin siya ng pagkakataon para malibang at makapamuhay naman ng Norman. Oo na, Orlando. Payag na ako sa gusto mong mangyari. Nang mga panahong yun, tinawag nila si Kaliel at pinayagang makapaglaro sa labas. Ganun na lang ang tuwa ng bata at napayakap siya kina Orlando at Maricar. Nagpaalam siyang aalis at nangakong babalik kaagad. Dahil marami ang nakabingbing gawain ng mag-asawa, hindi na nila nalaman ang naging takbo ng oras. Nang medyo nag-agaw na ang liwanag at dilim, nataranta sila nang malamang hindi pa nakakauwi si Kaliel. Ito na nga ba sinasabi ko Kung hindi natin pinayagan lumabas si Kaliel, hindi sana tayo mag-aalala ng ganito. Baka naman nawili lang siya sa paglalaro. Alam mo naman ng mga bata, di ba? Kahit na, Orlando, nag-aalala pa rin ako sa kanya. Baka kung napano na siya Sunduin mo na kaya siya sa labas? Hindi. Hintayin na lang muna natin siya, Maricar. Kung hindi pa rin siya makakauwi kapag pumatak na ang 6:00, tsaka ko siya susunduin. Hindi ba natin mag-6:00, Orlando? Baka may masama nang nangyari sa kanya Sige na, sunduin mo ng anak natin. Oo na nga. Para sa ikakapanatag ng loob mo. Sandalit, aalis na muna ako, ha? O sige, mag-iingat ka. Nagmamadaling umalis si Orlando para hanapin kung saan si Kaliel. Saktong pagkababa niya, nakita niya ang bata na may kasamang matanda. Habang papalapit siya sa kanila, napansin niyang hindi mapakali ang bata. Dahil dito, mas binilisan niya ang paglalakad hanggang sa makalapit na siya sa kanila. O Kaliel, anak, bakit hindi ka umuwi kaagad? Ang nanay mo, nag-aalala na ng sobra sa'yo. Baka kung ano na raw ang nangyari sa'yo Pasensya na po kayo, Tay. Hindi ko po kasi namalayan ng oras Ay, teka po. Si Tandang Natis po pala. Isasama ko siya sa atin. Kasi nauuhaw raw siya at nagugutom Magandang araw. Pasensya na't inabala ko pa itong anak mo. Nauuhaw kasi ako at nagugutom. Siya lang naman ang malalapitan ko kasi umalis na ang mga kalaro niya Tama po si Tandang Natis, Itay. Pwede po bang bigyan natin siya ng makakain at may inom? Aba, oo naman. Halina po kayo. Sakto kasi nagluto si Mrs. ng nilagang saging. Ay, nako. Salamat naman at maiibsan na ang gutom ko. Ilang araw din kasi akong naglakad hanggang sa makarating dito Bakit po? Saan po ba kayo galing, Tandang Natis? Sa malayo. Sa bundok kung saan ako nakatira. Napilitan kasi akong umalis doon dahil nagsisimula ng magkutaro ng mga aswang. Mga aswang? Sigurado po ba kayo sa sinasabi ninyo? Oo naman. Tingnan mo itong mga braso ko, May mga kalmot pa nga Napatango na lang si Orlando sa winika ni Tandang Natis. Mas binilisan nila ang paglalakad nila hanggang sa makarating na sila sa bahay nila. Nagpakilala na rin si Orlando sa matandang ermitanyo at ipinakilala rin niya si Maricar. Dahil saktong luto na ang nilagang saging, inalok na rin nila si Tandang Natis na sumalo na sa kanila. Habang kumakain, napansin ni Orlando na parang balisa si Kaliel. Ganun pa man, hindi na muna niya ito tinanong at minabuting makipagkwentuhan na lang muna sa matanda. Alam niyo, may natagpuan akong kuweba na malapit lang dito. Wala pang nakatira, kaya naisip kong doon na lang muna manatili. Kung gusto niyo, gumala kayo ron. Hindi naman gaanong malayo rito ang gubat na kinaroroonan nun Sige, sa susunod na lang po, Tandang Natis.
Paggabi na rin po kasi. Baka gusto niyo pong dito na muna manatili. Delikado kasi sa daan. Oo nga po, Tandang Natis. Baka kasi kung ano pa yung mangyari sa inyo. Maraming loko rito eh. Ay, naka. Kahit saan naman tayo pumunta, may mga loko rin eh. Ay, hindi bale. Hindi naman ako natatakot sa kanila. Hampasin ko pa sila ng tungkod ko eh. Iba pa rin po na nakakasiguro tayo sa kaligtasan ninyo. Sa mga susunod na pagkakataon na lang, Orlando. Hindi pa kasi ako gaanong pamilyar sa gubat na yun eh. Gusto ko munang gumala ron para naman alam ko ang pasikot-sikot nun. Kayo po ang bahala. Basta anumang oras, bukas po ang tahanan namin para sa inyo. Maraming salamat talaga at napakabait ka sa akin. Pagkatapos kumain, umalis na si Tandang Natis. Naging normal naman ang kilos ni Kaliel. Kaya hindi na nakapagpigil si Orlando na usisain ang anak nila. Napabuntong hininga naman ang bata at napatitig sa binata. Maging si Maricar ay napatanong na rin kung ano ang nangyayari kay Kaliel. May problema ka ba, anak? Ano? Inaway ka ba ng naging kalaro mo? Hindi po, Nay. Bakit parang kanina ka pa balisa? Parang natatakot ka. Ano ba nangyari, ha? Hindi ko po alam, Nay, Tay. Pakiramdam ko po kasi may kung anong meron si Tandang Natis na nagpapanginig ng buong katawan ko eh. Ano bang ibig mong sabihin? Baka naman tinatakot ka niya para makahingi ng pagkain at maiinom? Hindi po. Basta mahirap ipaliwanag eh. Pero pakiramdam ko may kakaiba talaga sa kanya. Natural lang yan, anak. Isa kasi siyang ermitanyo. Kung ano-ano na yung enerhiyang nahihigop niya sa gubat. Baka nga may mga alaga pa siyang engkanto eh. Baka yan ang dahilan kung bakit ka hindi mapakali kanina. Hindi ko po alam. Basta na lang ako naawa kanina sa kanya. Pero nang naglalakad na tayo, parang nakaramdam ako ng panganib. Ay, pabayaan mo na yan. Sige na, ubusin na lang natin yung nilagang saging na to para makapagpahinga. Ayos lang ba na ito na muna ang hapunan natin? Oo naman po. Sa totoo nga lang, usog na talaga ako eh. Puno na po yung tiyan ko, Tay. Inilihis ng mag-asawa ang kanilang topic para mawala na ang takot ng bata. Nang matapos na silang kumain, nagkwentuhan silang tatlo patungkol sa kung ano-ano. Kalaunan, pareho silang nakaramdam ng antok. Kaya nagdesisyon silang matulog na muna. Naging mahimbing naman ang tulog nilang tatlo. Pero nang pumatak na ang hating gabi, nagising si Orlando. Dahil sa sigaw ng isa nilang kabaryo. Nagtaka siya kung ano yon, kaya tumayo siya at lumapit sa bintana. Nasa kalagitnaan siya ng pagsilip na makarinig siya ng yabag ng paa na papalapit sa kanya. Itay, bakit po gising po kayo? Ano pong meron sa labas? May narinig kasi akong ingay eh. Parang may sumigaw sa isa nating kanayon. Hindi ko alam kung ano ang rason eh. Baka naman po, may magnanakaw, Tay. Yan ang hindi natin sigurado. Teka, ayun! Nakikita mo ba yung gumagalaw na yun? Yun po bang tatlong nilalang na palipat-lipat? May binubuhat po ang isa sa kanila eh. Baka nga po mga magnanakaw yun, Tatay Orlando. Hindi sila mga magnanakaw, anak. Tingnan mo kung paano sila gumalaw. Aba, oo nga po no. Parang mga mababangis na hayop sila. Saka nagbabaga pa po yung mga mata nila. Ito na nga ba sinasabi ko eh. Mga aswang sila, Kaliel. Sigurado ako nakarating na dito mga aswang. Aswang po? Teka, mukhang pamilyar sila sa akin ah. Hindi ko lang po alam kung saan ko sila nakita o nakasama. Huwag ka na mag-isip ng malalim patungkol dyan. Oo, mga aswang sila. Mga nilalang ng dilim na naghihintay lang ng pagkakataon para umatake sa mga walang laban sa kanila. Naku, nakakatakot naman po yan, Tay. Kaya ikaw, mas mabuting huwag ka na muna magpapaabot ng dilim sa labas ha. Bago pa man mag-alas 5 ng hapon, umuwi ka na. Ang ibang aswang kasi, kahit alas 6 pa lang, umaatake na.
Opo, Tay. O sige na, bumalik ka na sa pagtulog mo, Kalyel. Paano naman po kayo? Maya-maya matutulog na rin ako. Magmamatsyag lang ako sa paligid para malaman ko kung ano talaga yung nangyayari. Sige po, Tay. Matutulog na po muna ulit ako. Nang makabalik na si Kalyel sa pagtulog, nagpasya si Orlando na bumaba sa kanilang bahay. Sinubukan niyang puntahan ang kinaroroonan ng mga aswang. Pero nang nandun na siya, wala na roon ng mga nilalang. Ang tanging naiwan doon ay ang kambing na wala ng buhay. Wakwak ang tiyan at wala na ang mga laman loob. Napailing na lang siya at napagpasyahang hayaan na lang ang nasabing hayop. Minabuti niyang umuwi na lang at bumalik sa kanyang pagtulog. Kinabukasan, naging maugong ang balita patungkol sa nasabing kambing. Naging haka-haka rin ang patungkol sa mga aswang, kaya natakot ang lahat ng mga tao. Inay, Tay, totoo po ba talaga ang mga aswang? Hindi po ba, Itay, kagabi, mga aswang yung nakita natin? Oo anak, totoo sila. Nakita mo naman yung hubog nila, di ba? Opo, pero akala ko po kasi nagbibiro lang kayo sa ikinakwento nyo para bumalik ako sa pagtulog eh. Totoo sila, Kalyel. Mababangis na uri ng nilalang ng dilim. Mga hayok sa dugot laman. Ang ikinatatakot ko lang, baka sa susunod, hindi lang kambing ang biktimahin nila, baka pati mga tao na. Subukan lang nilang gawin yan. Hindi ako magdadalawang isip na labanan sila. Magagawa niyo pong labanan sila, Tay? Akala ko po ba, delikado mga yon. Oo naman, makakaya namin ng nanay mo na labanan sila. Gusto ko rin pong tumulong sa inyo, Nay, Tay. Wag na, masyado ka pang bata para dyan. Isa pa, kaya naman naming labanan sila eh. Siya nga pala, Kalyel, mas mabuti siguro kung wag ka muna makipaglaro sa mga kababata mo, ha? Delikadong sitwasyon ngayon, anak. At hindi pa natin alam kung kailan ulit aatake ang mga aswang na yon. Sige po, Inay. Dito na lang po muna ako sa loob ng bahay. Magbabasa na lang ako ng mga hiniram kong comics. Mas mabuti pa nga kung ganun, Kalyel. Unahin mo ang kaligtasan mo. Marami pa naman pagkakataon para maglaro eh. Hindi na muna nakipaglaro sa mga batang kagaya niya si Kalyel. Gabi-gabi ring nagmatsyag sa paligid si Orlando, pero hindi na naulit pa ang ganoong pangyayari. Isang gabi, habang nagmamatsyag sa paligid, naibaling niya ang pansin niya kay Kalyel. Lumakas ang kabog ng dibdib niya nang makitang nasa anyo ng isang anghel ang bata at may mga balahibong nagsilaglagan sa banig nito. Lalapitan na sana niya si Kalyel, pero naagaw ang pansin niya ng pag-ungol ni Maricar. Nang muli niyang ibaling ang atensyon niya sa bata, naging normal na tao na ang anyo nito. Maricar, ano nangyayari sa'yo? Bakit bigla kang umungol na malakas? Nananaginip ka ba, mahal? Oo, pero parang totoo. Nakita kong sarili ko na nakagapos sa malapad na bato. Tapos, may mga aswang na nakapaligid sa akin. Ano ba naman panaginip yan? Parang pinaglalaruan ka na naman ng imahinasyon mo, ah. Huwag mo na nga isipin ng mga bagay patungkol sa mga aswang na yan. Hindi naman ako natatakot sa kanila eh. Natatakot ako para kay Kalyel. Oh, bakit? Hindi naman siya lumalabas ng bahay natin, ah. Kung lumabas man siya, hanggang dyan lang siya sa tapat ng pinto natin. Ewan ko ba? Pakiramdam ko, isang babala ang naging panaginip ko. Basta, kung ako sa'yo, huwag mo nang isipin ang bagay na yan. Matatakot ka lang at hindi makakatulog na maayos. Oo, sige na. Ibabaling ko na lang ang pansin ko sa ibang bagay. Ay, teka. Narinig mo ba yung pagilik ni Kalyel? Napaka-komportable niya sa higaan niya, oh. Oo nga eh. Pero wala ka bang napapansin kakaiba sa kanya? Anong ibig mong sabihin, Orlando? Wala naman ako napapansin sa kanya eh. Bago ka umungol, naibaling ko kasi ang pansin ko sa kanya. O, tapos? Nakita ko nagliliwanag ang katawan niya. Tapos, bigla siyang lumutang. Lumutang? Paano nangyari yun? Ay nako, baka inaantok ka na. Matulog ka na muna kung hindi mo na kaya. Sige na. Hindi pa naman ako inaantok. Pero oo, lumutang siya. At alam mo ba,
may nakita akong mga maninipis na balahibo na kagaya ng sa ibon. Baka naman may mga ibong nangingitlog sa bubungan natin. Hindi. Sigurado ako na mula talaga yun sa katawan niya. Parang nalaglag eh. Hindi kaya isa siyang anak ng anghel? Yan ang hindi natin alam. Kung totoo man yung sinasabi mo, mas kailangan natin mag-ingat. Baka pag-interesan siya ng mga masasamang nilalang eh. Subukan lang nila. Dadaan muna sila sa ibabaw ng bangkay ko. Dahil sa nangyari kay Kalyel, nagpasya silang mag-asawa na bantayan ang bata hanggang sa tuluyang mag-umaga. Minabuti na rin nilang huwag na munang tanungin ang anak nila patungkol doon. Dahil baka maging siya ay walang alam sa nangyari sa kanya. Kinabukasan, maaga pa lang, may tumatawag na kagad sa kanila. Binuksan ni Orlando ang pinto at napagtanto niyang si Tandang Natis yon na may dalang mga prutas. Oh, Tandang Natis, mukhang ang aga niyo yata ah. Bakit po may mga dala kayong prutas? Gusto ko lang sanang bumisita sa inyo, lalo na kay Kalyel. Ito, dinalan ko kayo nitong napitas ko sa loob ng gubat. Masasarap at matatamis ang mga ito. Salamat po talaga, Tandang Natis. Ay, walang anuman. Teka, nasa na pala si Kalyel? Tulog pa rin ba? Ewan ko po ba? Sandali, pupuntahan ko po muna siya. Maricar, ikaw na munang bahala kay Tandang Natis ha. Ayos lang ako. Sige, gusto ko siyang makita eh. Napakunot ng noo si Orlando kung bakit hindi lumabas ng kwarto niya si Kalyel. Nagmamadali siyang pumunta roon at nang naroon na siya, naabutan niyang nakatalukbong ng kumot ang bata. Tinawag niya yon, kaya kinuha ng bata ang kumot saka humarap kay Orlando. Ano ba nangyayari sa'yo, Kalyel? Bakit parang natatakot ka? Wala po, Tay. Hindi ko nga po alam eh. Nanginig lang po bigla yung buong katawan ko. Parang may kinatatakutan ako. Baka naman masama lang ang pakiramdam mo. Halika sa labas. Nandun si Tandang Natis. May dala siyang mga prutas. At para sa'yo daw lahat ng mga yon. Talaga po? Oo. Hinahanap ka nga niya eh. Halika na, anak. Naghihintay siya sa'yo eh. Sige po, Tay. Teka po. Wala po ba kayong napapansin kakaiba sa kanya? Ano bang ibig mo sabihin, anak? Nakikita ko po kasi yung parang liwanag na nakapalibot sa tao eh. Katulad ng sa inyo ni Nanay. Kulay puti po ang nakapaligid sa inyo. Pero si Tandang Natis po. Oh, bakit? Ano bang kulay ng aura niya? Kulay itim po, Itay eh. Ano po kaya ibig sabihin nun? Hindi ko rin alam. Pero sige, pabayaan na muna natin ang mga aura-aura na yan. Halika na, naghihintay siya sa'yo. Gusto ka raw niyang makita eh. Sige po, Tay Orlando. Bumalik si Orlando sa sala at kasama na niya si Kalyel. Nang naroon na, nagkwentuhan sila at sinabi ng matandang ermitanyo na gusto niyang isama si Kalyel sa kuweba nito. Subalit, dahil sa sinabi ng bata patungkol sa may itim na aura ng matandang ermitanyo, hindi pumayag si Orlando. Siguro po sa susunod na lang, Tandang Natis. Hindi kasi sanay si Kalyel sa mga gubat eh. Mabilis lang naman sana. Igagala ko lang sana siya sa kuweba ko. Ihahatid ko lang din sana siya kagad. Sa susunod na lang po, Tandang Natis. Pangako po, sasama na ako sa susunod. Basta po kasama si Nanay o si Tatay ha. Sige. Basta pangako mo yan, Kalyel ha. Oo naman po. Napangiti na lang si Tandang Natis saka nagpaalam na aalis na. Nung wala nang matanda, napagkwentuhan nila ang patungkol sa maitim na aurang yon. Napailing na lang si Orlando at napaisip kung totoo nga bang sinasabi ni Kalyel o baka pinaglalaruan lang siya ng kanyang mga mata dahil sa kalagayan niya. Minabuti nilang huwag nang kainin ang prutas dahil baka kung ano pa ang mangyari sa kanila. Kinagabihan, matutulog na sana silang tatlo nang makarinig sila ng ingay sa hindi kalayuan.
Alam nila na sa baryo lang nila nanggagaling yon. Kaya nabahala sila. Maricar, mahal, magpaiwan ka na rito ha. Samahan mo lang si Kalyel. Aalis muna ako at aalamin ko kung ano ba yung nangyayaring yon. Hindi kita pwedeng hayaan na mag-isang susugod doon. Sasama ako sa'yo. Wag na. Walang makakasamang anak natin dito. Mamaya baka kumapano pa siya rito. Hayaan mo, babalik din kaagad ako. Pero delikado ang gagawin mo eh. Mukhang marami ang mga aswang na nananalasa sa kanayunan. Baka kung ano pa mangyari sa'yo, Orlando. Ako rin po. Gusto kong sumama sa inyo. Tutulong din po ako, inay, tay. Hindi anak. Dito ka lang sa bahay natin. At baka kung mapahama ka pa. Mas ligtas ka kung may iwan ka rito. Pero baka kung sundin mo na lang ang sinabi ng tatay mo, anak. Mas ligtas ka dito sa bahay. Teka, Orlando, baka hindi mo sila kayanin. Kailangan mo ng tulong ko. O sige, Maricar. Kung gusto mong sumama, papayagan kita. Pero siguraduhin na lang muna natin na nakasara ng mabuti ang mga bintana sa kapintuan bago tayo umalis. Baka kasi makapasok ang mga aswang dito sa atin eh. Sandalit kukunin ko lang ang mga itak natin. Sige, gabayan sana tayo ng Panginoon. Isuot mo na rin ang medalyon mo at nang may karagdagang proteksyon tayo. Kailangan pa ba yon? May mga mutya naman tayong naisubo saka naibaon na sa katawan natin yon. Sige lang, mas mahalaga may iba pa tayong proteksyon. Ang mutya ay galing sa kalikasan at ang medalyon naman natin nagmula sa karunungan ng Diyos. O siya, sige na. Sandali lang at kukunin ko rin yung mga yon at na makaalis na tayo. Nang makabalik na si Maricar, inihabilin ni Orlando si Kalyel na huwag lalabas kahit na ano pa man ang mangyari. Napatungo naman ang bata at isinara niya ang pinto nang makababa na sina Orlando. Nagmamadaling naglakad ang mag-asawa hanggang sa tuluyan na silang makalayo sa kanilang bahay. Nasa kalagitnaan na sila ng paglalakad nang makarinig sila ng mga angil na nagmumula sa pinakadulong bahagi ng baryo nila. Sinipat nila ang paligid hanggang sa may makita silang mga nilalang na nagkalat at animoy na kanya-kanya sa paghahanap ng mabibiktima. Hindi maganda to. Mukhang naglipanan na sila sa baryo Hindi kaya may nagpadala sa kanila rito? Hindi ko alam. Baka nga malapit lang dito yung lungga nila At baka panahon nila ngayon para mambiktima. Kawawa ang mga taong nagiging biktima ng mga aswang na yan. Tama ka. Kaya kailangan natin silang tulungan. Ayaw ko matulad ng mga tao dito sa mga taga-kabilang nayo natin dati. Inubos sa mga aswang. Dahil wala silang kakayahan na lumaban. Wala tayong ibang mapagpipilian kung hindi ang bumalik sa dati nating ginagawa. Pero sa panahon ngayon, mas kailangan nating mag-ingat. May anak na tayong naghihintay sa pag-uwi natin. Tara na. Kung hindi man natin mauubos sa mga aswang, hahanapin natin ng paraan para maitaboy sila. Sige. Kailangan na natin mapaghandaan ang susunod na pag-atake nila. Natigilan sila sa pag-uusap na may makita silang 3 nilalang na papalapit sa kanilang pwesto. Inihanda nila ang kanilang itak at nang ilang dipan na lang ang layo ng mga aswang, sinugod nila ang mga yon sa kanilabanan. Nasa kalagitnaan na sila ng pakikipaglaban sa 3 nilalang nang mapansin nilang may iba pang aswang na papalapit sa kanilang kinaroroonan. Nabahala si Orlando para sa kaligtasan nila, kaya mas pinag-igihan pa niya ang pakikipaglaban. Subalit dahil mas malakas ang mga aswang at mas marami sila, nagawa nilang mapabagsak ang mag-asawang manunugis. Orlando, paano na si Kalyel? Baka kung anong gawin sa kanya ng mga aswang. Mamamatay na tayo rito, Orlando. Hindi tayo mamamatay. Sandali, sisikapin ko makapalag sa kanila. Lalabanan ko silang lahat, kahit na mano-mano lang. Huwag. Baka kung patayin ka nila kaagad. Alamin na muna natin kung saan nila tayo dadalhin. Hindi ko nahihintay ng bagay na yan. Kailangan ko maubos sa mga aswang na ito. Alang-alang kay Kalyel. Pero baka kung... Pakawalan niyo ako! Mga demonyo kayo! Sinasabing... Orlando! Bakit niyo naman siya tinadyakan sa dibdib? Mga hayop kayo! Huwag kang umiyak. Hindi mo dapat ipinapakita ang kahinaan mo sa mga nilalang na yan. Mas lalo lang nila tayong pahihirapan yan .
Itigil na ninyong ginagawa niyong yan. Pakawalan niyo na kami. Kayo mga aswang ang salot sa mga liblib na baryo. Kapag hindi niyo kami pinalaya, gaganti ang anak namin sa inyo. Maricar! Mga demonyong aswang kayo! Wala na kayong sinasanto ah! Kahit babae sinasaktan nyo! Magbabayad kayo! Natigilan si Orlando sa kanyang pagsasalita nang makakita siya ng isang nilalang na lumilipad palapit sa kanilang kinaroroonan. Napaintuli ng mga aswang sa pagkaladkad sa kanila at napatingin sa bahagi kung saan nakatitig si Orlando. Nang ibaling niya ang pansin kay Maricar, nabahala siya na makitang nawala na ng malay ang asawa niya. Dahil dito, sinamantala niya ang pagkakaban sa isang batang nagliliwanag at merong pakpak na kagaya ng sa ibon. Maricar! Maricar! Gumising ka! Uy! Anong nangyayari? Nandiyan pa ba ang mga aswang? Nakaligtas ba tayo, Orlando? Hindi pa tayo tuluyang ligtas. Pero ang importante, nakawala tayo sa mga aswang na yun. Anong nangyayari sa mga yon? Bakit nandito tayo at hindi ka nakikipaglaban sa kanila? Ayun, tingnan mo kung anong kalaban nila. Hindi. Totoo ba nakikita ko? Isang batang anghel ang nilalabanan ng mga aswang na yan? Nung una, medyo nagduda pa nga ako eh. Pero nang makita ko siya ng malapitan, naisip kong isa nga siyang anghel. Baka kung mapano siya, kailangan matulungan natin siya. Baka kung ano pa ang gawin ng mga aswang na yan sa kanya eh. Sige, mas mabuti pa nga. Sandali lang at hahanapin ko yung ita ko. Dito ka lang muna ha. Ako nang tutulong sa anghel. Sige, mag-iingat ka, Orlando. Huwag ka Balikan na lang si Maricar na nooy nakatayo na rin. Ubus na ang mga aswang. Pero hindi natin alam kung kailan ulit aatake rito yung mga yon. Ang anghel? Nasaan na siya? Nakausap mo ba siya? Hindi eh. Bigla na lang umalis nung tanungin ko siya. Parang umiiwas. Sayang naman. Nalaman na sana natin kung sino yung nagpadala sa kanya at kung bakit niya tayo tinulungan. Tutulungan kaya niya ulit tayo? Yan ang hindi natin alam. Pero kung tutulong man siya sa atin, sana bigyan niya tayo ng pagkakataon para makilala siya. Teka, ang mga katawan pala ng mga aswang. Anong gagawin natin sa mga yan? May malalim na bangin malapit dito sa dulo ng baryo. Ilog ang nasa ilalim nun. Kaya siguradong aanurin sila ng tubig. Hawakan mo na lang itong mga itak at ako nang bahala sa mga katawan nila. Sige, mag-iingat ka ha. Baka may iba pang mga aswang na narito. Mag-iingat ka rin. Sige na, bibilisan ko lang ang paglilikpit sa mga bangkay na yan. Pagkatapos uuwi na tayo. Umalis si Orlando para itapon sa bangin ang mga bangkay ng aswang. Dahil malalim na ang gabi noon, alam niyang walang ibang taong nakakita sa kanyang ginawa. Halos inabot siya ng 1 oras bago niya maitapon lahat ng katawan. Noon din, binalikan niya si Maricar at niyayang umuwi na. Dulot na matinding pagod niya, agad siyang nakatulog at hindi na nakapaglinis ng kanyang katawan. Kinabukasan, naging matunog sa kanilang baryo ang patungkol sa pananalasa ng mga aswang. May kwento ring kumalat na may nakakita kung paano labanan ng isang babae at lalaki ang mga nilalang. Nakapagtataka lang talaga. Hindi man lang natin nakita kung sino mang saksi ng anghel. Baka naman sa atin lang talaga siya nagpakita, Orlando. Ano po yung pinag-uusapan nyo, Nay? Tay? Anghel po ba? Oo, anak. Kagabi kasi, nung nakikipaglaban kami ng nanay mo, may tumulong sa aming anghel. Parang bata pa siya eh. Pero nakita ko kung paano siya makipaglaban. Mas bihasa pa siya sa akin. Baka naman po hindi siya totoong anghel, Itay. Totoo siya, anak. Nakita ko nga nagliwanag ang katawan niya eh. Saka may pakpak siya na parang sa ibon. Ay nako. Kung anghel man siya o hindi, magpasalamat na lang tayo kasi tumulong siya sa atin. Hindi rin nagkaroon ng pagkakataon ng mga aswang na maghasik ng lagim dito. Kaya ikaw, Kalyel, mag-iingat ka palagi ha. Huwag kang gagala sa kung saan-saan at uuwi ka lang kung kailan mo lang gustuhin. Opo, mag-iingat ako palagi, Nay. Saka, hindi rin naman po ako nakikipaglaro sa mga bata rito eh. Mas gusto kong dumito na lang sa bahay natin. Yan, mabuti yan anak.
Hindi naman masama ang makipaglaro eh. Pero sa panahon ngayon, unahin mo na muna yung kaligtasan mo. Opo, Tay. Ilang araw ring naging matunog ang patungkol sa nangyari. Nang medyo humupa na ang kwento patungkol kina Orlando, naging normal na rin naman ang buhay nila. Ganun pa man, hindi sila nakampante. At kapag sumasapit ang dilim, inihahanda na nila ang sarili nila para sa muling pananalasa ng mga aswang. Ikinuwento na rin nila kay Kalyel ang pagiging manunugis nila para maintindihan nito ang kung anong klase ng buhay ang meron sila. Kaya kami lumipat dito para mabigyan ka namin ng maganda at tahimik na buhay. Dito kasi wala gaanong nakakakilala sa amin. Bakit po may mga aswang ding umaatake dito? Hindi po kaya nasundan nila tayo? Yan ang hindi natin alam, anak. Pero mukhang hindi naman siguro. Baka talagang nandito na sila bago pa man tayo tumira rito. Pero bakit po tayo titira pa dito kung ganito rin naman pala yung sitwasyon sa lugar na to? Pero alam niyo po, hindi po ako natatakot sa mga aswang na yan eh. Gusto ko nga pong sumama sa inyo para labanan sila. Ay nako, kung ako sa'yo anak, at tupagin mo yung pagbabasa ng mga aklat at comics. Diyan, kahit papano unti-unti matututo ka. Tama ang tatay mo. Hayaan mo, sa susunod na taon, papaaralin ka na namin. Hindi sapat ang mga tinuturo ko sa iyo eh. Iba pa rin kapag pumapasok ka sa paaralan. Talaga po, Nay? Oo, may naipon na kaming pera para dyan. Hindi habang buhay dito ka lang sa bahay natin, anak. Naku, maraming salamat po. Sabik na nga po ako makapag-aral kagaya ng iba kong kalaro dito eh. Sa wakas. Napangiti na lang si Orlando nang makita niyang masaya ang kanilang anak. Nasa kalagitnaan sila ng ganong sitwasyon nang maaninag nila si Tandang Natis na papalapit sa kanilang bakuran. Sa hindi malamang rason ni Orlando, nakaramdam rin siya ng kaba. Sinabihan niya sina Maricar at Kalyel na pumasok muna sa kanilang bahay. Pero tumanggi ang dalawa. Magandang hapon sa inyo. Magandang hapon din po, Tandang Natis. Ano pong sadya niyo dito at naparito kayo? Ay, may nabalitaan kasi ako patungkol sa nangyari rito. May umatake raw ng mga aswang at nilabanan sila ng babae at lalaki sa tulong ng isang anghel. Anghel? Saan po ba nanggaling yung kwentong yan, Tandang Natis? Baka kwentong barbero lang yan. Sa pagkakaalam ko po kasi sa kwentong nagkalat dito, 2 tao lang po ang nakipaglaban sa mga aswang Malabo po yung sinasabi nyo. Base naman sa nakuha kong impormasyon may anghel daw na tumulong sa dalawa. Kaya nagawa nilang matalong mga aswang. Ay nako, kung sino man po yung nagbibigay ng impormasyon sa inyo, sigurado na gumagawa lang siya ng kwento. Natitiyak kong sinusubukan ka lang po niyang linlangin. Ay siya, hayaan na natin yon. Kung may anghel man na tumulong o wala, hindi naman mahalaga yun Ang importante sa ngayon, si Kalyel. Gusto kong sumama siya sa akin dahil may ibibigay ako sa kanya. Ako po, Tandang Natis. Ano po yun? Saka mo na malalaman kapag nasa kuweba na tayo. O ano, sasama ka ba? Napag-usapan na po natin yan Sasama si Kalyel kung kasama niya ako. Pero baka nakakaaksaya sa oras mo. Ang bata na lang, may ibibigay lang naman ako sa kanya na isang importanteng bagay. Sige po, sasama ako pero basta sasamahan ako ni tatay. Kung hindi kayo papayag, hindi rin ako sasama sa inyo. Ay nako, oo na. 2 kayo ng tatay mo sasama sa akin. Maricar, sandali lang to. Kapag natapos na yung pagbibigay ni Tandang Natis sa mga bagay na gusto niya, uuwi ka agad kami. Basta mag-iingat kayo ha. Huwag kayo magpapagabi. Oo. Alam naman namin na natatakot ka mag-isa rito sa bahay Inutusan ni Orlando si Kalyel na kumuha na muna ng sombrero at nang makabalik na ang bata, nagsimula na silang maglakad patungo sa gubat kung saan naroroon ang kuweba ng ermitanyo. Habang papunta roon, naging panay ang kwento ni Tandang Natis patungkol sa naging buhay niya bilang ganoon.
Dahil sa pagkukwento ng matanda, hindi na nila namalayan ang oras at medyo madilim na nung nakarating sila sa loob ng gubat. Hindi rin pamilyar kay Orlando yon, dahil sakop na ng kabilang baryo nila ang nasabing kagubatan. Ang baho! Bakit po kaya amoy patay na hayop dito? Oo nga po, Tandang Natis. Hindi po ba ninyo napapansin yung amoy na yan? Parang sinadya na rito itapon yun, ha? Kanina wala pa yan. Baka may nagtapon nga lang yan dyan. Hayaan nyo, hahanapin ko yan sa kay Lilibeng. Teka po, may nakahandusay po sa banda ron, ha? Tara, puntahan po natin para malaman natin kung ano yon, Tay. Wag na. Mamaya baka kung ano pa yan. Mapahamak pa tayo, anak. Tama ang itay mo, Kalyel. Sigurado na patay na bayawak lang yan. Halos lahat kasi ng mga mababangis at ligaw na hayop rito nagpapatayan at nag-aagawan ng pagkain. Ganun po ba, Tandang Natis? Oo, kaya wag mo nang pansinin yan. Tara na, mas bilisan pa natin ang paglalakad at malapit na tayo sa yungib ko. Sige po, Tandang Natis. Saan po ba banda yung kuweba nyo? Basta, makikita nyo rin kagad yan kapag malapit na tayo. Mas binilisan nila ang paghakbang hanggang sa makarating sila sa tapat ng kuweba. Medyo maliit lang ang umbok nun sa lupa, pero ang butas nun ay kasyang 2 tao. Bago nagpatuloy, iginala pa nila ang paningin nila sa paligid at nang sumenyas na si Tandang Natis, pumasok na sila roon. Ang ganda po ng kuweba nyo. Sa labas parang napakasukal at hindi mo akalain na ganito pala sa loob. Saka maliwanag pa. Dahil yan sa mga kakaibang bato na narito. Sandali, may mga natitira pa akong prutas na pinitas ko kahapon. Wag na po, Tandang Natis. Busog pa po kami. Ang mas mabuti pa po, ilaan na lang po ninyo yun para sa sarili ninyo. Bibihira lang kayo makalabas dito Sige, ayun bahala. Ano po ba yung dahilan at gusto nyo kami pumunta dito ni Kalyel? Gusto ko sanang ibigay sa kanyang isang mahiwagang bato para pamproteksyon niya laban sa mga masasamang elemento. Nakikita kong magiging lapitin siya sa iba't ibang nilalang Talaga po? Ano po ba yan? Baka po dahil sa kalagayan niya, no? Yan ang hindi natin alam. Pero sigurado ako na may mas malalim pagdahilan. Nababasa ko ang aura niya at hindi ko maintindihan ang liwanag na bumabalot sa katauhan niya. Ano pong ibig niyong sabihin? Hindi ko pa alam. Pero Kalyel, ikaw lang ang makakapagsabi kung ano ang meron sa dugong nananalaytay sa iyo. Wala ka bang natatandaan na nangyari sa iyo nung bata ka pa? Wala po Bakit po? Ang totoo po niyan, Tandang Natis, hindi namin kadugo itong si Kalyel. Naikwento na nga rin namin sa kanya yung tungkol sa natagpuan namin siya sa gubat. Pati na rin yung mga aswang na nakahandusay malapit sa kanya. Ibig mong sabihin, hindi kayong totoong magulang ng batang ito? Kung ganun sino? Napakibit-balikat na lamang si Orlando dahil sa naging tanong ni Tandang Natis sa kanya. Hindi niya alam kung ano ang isasagot. Lalo pat wala rin pala tandaan kung sino ang nag-iwan kay Kalyel. Ng mga sandaling yon, ibinigay ng ermitanyong isang mutya ng lawin sa bata. Itinago naman ni Kalyel yon, saka nagpasalamat sa matanda. Ingatan mo ng mabuti yan, ha? Dahil dyan, magkakaroon ka ng matalas na pakiramdam. Malayo pa lang ang panganib alam mo na, at magagawa mong iwasan. Maraming salamat po, Tandang Natis. Pangako po, iingatan ko ito. Gawin mo ng kwintas nang hindi mo maiwala, Kalyel. Ay mas mabuti pa nga, para masiguro mo palagi na dala mo yan. Aray, eka, ulo ko. Sobrang sakit ng ulo ko. Ay bakit? Ano ba nangyayari sa iyo? Biglaan naman yata yan. Hindi ko nga rin po alam Parang pinipiga ang utak ko. Aray! Ay sandali, gagamutin kita. Ipikit mo lang ang mga mata mo at ilang sandali lang mawawala na yan. Sige po, Tandang Natis. Aray! Ipinatong na matandang ermitanyo ang palad niya sa ulo ni Orlando. Nasa ganong kalagayan siya nang hindi niya inaasahan, bigla siyang nagkaroon ng pangitain. Nakita niya si Maricar na tinatangay ng mga aswang.
kaya bigla siyang kinabahan. Agad niyang sinabi yung kay Tandang Natis kaya nagtaka naman ang naturang ermitanyo. Kailangan na po namin makauwi. Baka po kung ano nang nangyayari kay Maricar. Huwag mo nang isipin ang pangitain mo. Sigurado ko na nag-aalala ka lang dahil naiwang mag-isang asawa mo sa bahay niya. Mas mabuti pa po kung umuwi na po muna tayo, Tay. Nakita ko rin kasi sa pangitain ko yung tungkol sa sinasabi niyo eh. Diyos ko, sana naman walang mangyari masama kay Maricar. Sige, Kalyel, umuwi na tayo. Kung ano man ang mangyayari, bumalik kayo rito ha. Baka kailangan ninyo ng tulong ko. Sige po, Tandang Natis. Maraming salamat po talaga sa inyo. Aalis na po kami. Mag-iingat kayong dalawa, lalo ka na, Kalyel. May malaki ka pang misyon dito. Ano pong ibig niyong sabihin? Basta, sa susunod na lang natin pag-usapan ang bagay na yan. Sige na, baka kailangan na kayo ni Maricar. Noon din, lumabas sina Orlando sa kuweba. Napalingon pa sila roon at agad na nakaramdam ng kilabot. Dahil madilim na ang paligid, binilisan nila ang paglalakad nila hanggang sa makarating na sila sa baryo nila. Nang makita na nila ang bahay nila, lalo nilang binilisan ang paglalakad. Subalit, nang maaninag niyang nakatiwangwang ang bintana at pinto sa ganong oras, nabahala na si Orlando. May nangyari sa nanay mo. Tara, kailangan makarating kagad tayo sa bahay at nang malaman natin kung ano yun. Teka po, may naririnig akong sigaw ng babae sa malayo. Diyos ko, sana naman hindi si Maricar yun. Mukhang papunta po sa bundok, Tay. Basta boses ng babae ang naririnig ko. Kalyel, tumakbo na tayo pa uwi. Baka kinuha siya ng mga aswang. Ang mga hayop na yun. Magbabayad sila kapag may ginawa silang masama kay Maricar. Nang makarating sila sa tapat ng bahay nila, naging panay ang pagtawag nila kay Maricar. Subalit, nang walang sumasagot, pumasok na sila. Ganun na lang ang kabang naramdaman ni Orlando nang malamang wala roon ang asawa niya. Lumabas pa siya para alamin kung nandoon ang babae, ngunit wala ng presensya yon. Wala rito si Maricar. Wala akong alam na pwede niyang puntahan. Wala naman siya kaibigan dito eh. Baka po tama yung naging pangitain natin, Tay. Sana nga hindi. Pero kung totoo, kailangan kong iligtas ang nanay mo. Baka kung anong gawin sa kanya ng mga aswang. Sasama po ko sa inyo, Tay. Pero masyado ka pang bata. Baka kung pagtulungan ka ng mga aswang at pati ikaw, mapahamak. Hindi naman po siguro, Tay. May ibinigay naman sa akin si Tandang Natis eh. At sigurado na makakatulong din ito sa atin. Sige, ikaw ang bahala. Pero bago siguro ang lahat, bumalik muna tayo kay Tandang Natis. Baka matulungan niya tayong mahanap yung kinaroroonan ni Maricar. Sige po, Tay. Pero bago tayo umalis, kunin muna natin ng itak at nang may panlaban tayo kung sakali. Pakikuha mo na rin yung gasera at nang may magamit tayo pang ilaw. Opo, Tay. Sandali lang po. Habang naghihintay kay Kalyel, napaisip si Orlando kung ano ang motibo ng mga aswang para dukutin si Maricar. Nang mapagtanto niyang baka gusto silang gantihan ng mga aswang, nanginig ang kalamnan niya dahil sa galit. Pagkabalik ni Kalyel, mabilis silang pumunta ulit sa gubat para manghingi ng tulong sa matandang ermitanyo. Pagdating nila roon, pareho silang nagtaka sapagkat wala na ang kuwebang naroon. Ang tanging nakita nila roon ay isang malaking bato na binalutan ng naglalakihang baging at ugat ng puno. Ilang beses din silang tumawag kay Tandang Natis, pero walang sumasagot sa kanila. Mukhang naligaw tayo, Kalyel. Baka hindi ito yung kuweba na matandang ermitanyo. Ito po yun, Tay. Natatandaan ko po yung mga punong nakatayo malapit dito eh. Sigurado po ako na dito tayo pumasok. Bakit kaya walang lagusan dito? Baka namalikmata lang tayo, Kalyel. Sandali po. Pakikiramdaman ko po kung ito yung kuwebang yon o hindi. Ha? Ito yun. Sigurado po ko, Tay. Kakaibang enerhiyang nagmumula dyan eh. At nararamdaman ko rin kanina. At naramdaman ko rin yan kanina. Bakit kaya wala siya rito? Hindi kaya nilinin lang niya tayo? Hindi ko po alam. Para po kasing... Sino kayo? Ha? Bakit kayo nandito? Kami po ito, Tandang Natis. Sina Orlando at Kalyel po. Ay, kayo pala. Teka, bakit bumalik kayo rito? May kailangan ba kayo? Opo, may nangyari po kasi, Tandang Natis. Ay bakit? Ano ba nangyari?
Isinalaysay nila ang patungkol sa pagkawala ni Maricar. Humingi rin sila ng tulong sa matanda para malaman kung saan ang lokasyon ng babae. Noon din, ikinumpas na matanda ang tungkod niya sa ere at sa isang pagkisap ng mga mata ni Orlando, nakita niyang nagbagong anyo ng malaking bato na nasa harapan nila. Naging isang kuweba yon at animoy humawi sa mga ugat at baging na bumabalot doon. Pumasok sila sa kuweba at sinubukang alamin ng ermitanyo ang kinaroroonan ni Maricar. Hindi ko makita kinaroroonan nila. Nababalot siya ng maitim na aura at parang may bumabakod doon, kaya malabo. Ano pong ibig niyo sabihin, Tandang Natis? Hindi karaniwan ang dumukot sa kanya. Malakas ang kutob ko na may mas malalim siyang motibo sa ginawa niya. Iisa lang ang paraan para malaman natin kung saan naroon si Maricar. Ano po yun, Tandang Natis? Oo nga po. Kahit na ano, basta mailigtas lang namin siya. Hindi ko kaya kapag nawala siya. Isa pa, masyado pang bata si Kaliel. Ano po bang kakailanganin natin? Dugo ng isang anghel na may dugong engkanto. Yan ang kailangan natin. Isa naman po tayo makakakita nun. Oo nga, Tandang Natis. Malabo po tayo makakuha niyan. Kung hindi natin makukuha ang bagay na yan, sigurado na mahihirapan tayong matunto ng lokasyon ni Maricar. Wala na akong ibang alam na paraan para mahanap natin siya. Balot ng itim na aurang lugar kung saan siya dinala. Ano po bang ibig sabihin kapag may itim na aura, Tandang Natis? Kapag ganyan, ibig sabihin masama ang tao o puno na kasamaan ng isang lugar. Kaya kailangan natin mag-ingat. Bibihira lang ang nakakakita ng mga aura. Kung ganun po, posible rin na makakilala at konektado ang mga nilalang na may itim ng aura? Kaya sige na, Orlando. Maghanap muna tayo ng anghel na may dugong engkanto. Pero teka, pwede ring dugo na lang ni Kaliel ang gamitin natin. Baka sakaling mahanap din natin si Maricar sa pamamagitan niya. Napailing si Orlando at agad na tumanggi sa sinabi ni Tandang Natis. Alam niyang may ibang paraan pa para malaman ang lokasyon ni Maricar at hindi na kailangang masaktan pa si Kaliel. Sinabi na lamang niyang babalik sila kapag nakakuha na sila ng dugo ng anghel na may dugong engkanto. Pero hanggat wala pa, sila na mismo ang magsusumika para hanapin ang babae. Noon din, nagpaalam sila ni Kaliel upang puntahan ang bundok na pinakamalapit sa kanilang lugar. Tara na, kailangan mahanap kaagad natin ng nanay mo. Kung tamang sinasabi mong papunta sa bundok ang narinig mong sigaw, ibig sabihin, dun siya dadalhin ng mga aswang. Ano po kaya kung dugo na lang po ang gamitin natin? Baka naman po kung sakali, mahanap din natin kaagad si nanay. Huwag na anak. Hindi natin alam kung ano talagang intensyon ng ermitanyong yun eh. Isa pa, narinig mo naman ang sabi niya, di ba? Yung alin po? Yung patungkol sa maitim na aura? Oo anak. Hindi ba't nasabi mo dati na maitim ang aura ng ermitanyong yon? Malakas ang kutob ko na masama siya. Baka may kinalaman nga siya sa pagkawala ni Maricar eh. Pero ano po kaya ang rason niya at bakit niya tayo ginugulo? Yan ang hindi pa natin alam. Pero kung ano man yan, siguradong masama yan at pansariling interes lang ang iniisip niya. Hindi na po ba tayo babalik sa kanya? Teka po, paano na itong mutya ng lawi na ibinigay niya sa akin? Itatapon ko na po ba? Wag na muna, Kaliel. Hindi pa natin alam kung ano talaga nandyan sa mutya eh. Kapag malalaman natin masamang epekto niyan sa'yo, saka na natin yan itatapon. Sige po tay, kayo po masusunod. O sige na anak, kailangan mahanap kaagad natin ng nanay mo. Bago pa man magtagumpay ang aswang sa kanilang masamang binabalak. Umanda rin sa akin ang matandang ermitanyo na yon kapag nalaman kung may kinalaman siya sa pagkawala ng nanay mo. Habang binabaybay nila ang daan patungo sa bundok, may mga narinig silang mabibilis na yabag ng paa. Natigilan sina Orlando at nagmatsyag sa paligid. May naamoy silang malansang samyo. At makaraan lang ng ilang minuto, may narinig silang sigawan ng mga tao sa nayon. Pareho silang kinutuban, kaya sa halip na dumiretso sa bundok, nagkasundo silang tumungo sa kanayunan para alamin kung ano ang nangyayari. Sigurado na mga aswang ang mga yan. Hindi pa rin sila nadadala ah.
Humanda sila. Ano pong binabalak natin? Uunahin na po ba muna natin ang mga kanayo natin? Oo, kapag masiguro nating ligtas sa mga kabaryo natin, saka natin ipagpapatuloy ang pagpunta sa bundok. Baka naman magkataon magpakita ulit ang anghel. Pero po, hindi po ba kasalanan na huliin natin ng isang anghel? Baka po kung ano po maging balik nun sa atin Hindi naman natin siya papatayin Ay, ganun po ba? Sige po, Tay. Sana magpakita siya para makahingi tayo ng kaunting dugo mula sa kanya. Sana nga. At sana isang anghel na may dugong engkanto makita natin. Tara na, Kalyen. Kapag marami na mga aswang, magtago ka na lang muna para walang masamang mangyari sa iyo, ha? Sige po, Tay. Dahil mas naging malakas ang sigawan na talatang may kung anong kinatatakutan ng mga tao, mas pinili nilang tumakbo patungo sa kanayunan. Nang natatanaw na nila ang nayon, nakita nila ang iilang kabahayan na nasusunog. May ilang nakalumpasay sa lupa at ang iilan sa mga tao ay nakahandusay na at walang buhay. Dito ka lang sa likod ng punong to. Magtago ka na mabuti, ha? At baka makita ka ng mga aswang. Sige po, Tay. Huwag po kayo mag-alala sa akin. Kapag po may nakita akong aswang na papalapit dito, lalabanan ko po sila. Wag na, anak. Baka hindi mo pa kaya Lalo pat bata ka lang. Mas mabuting umiwas ka na muna sa kanila. Sige po. Kung yan po ang mas nakabubuti, yan ang gagawin ko, Tay. Akit na lang po muna ako sa puno kung sakali. Mas mainam pa nga. Para naman hindi ka madaling mapansin ng mga aswang. O sige na, anak. Tutulungan ko na muna yung mga kabaryo natin. Sige po, mag-ingat po kayo, Tay, ha? Ikaw rin, Kalyel. Magtago ka rito na mabuti. Patakbo siyang tumungo sa mga taong nakalumpasay sa lupa para usisain sila. Nang malaman niyang patungo ang mga yon sa dulong bahagi ng baryo nila, napagtanto niya kung sino-sino ang balak nilang biktimahin. Akwang pupuntahan sana niya mga aswang nang marinig niya ang malakas na pagsigaw ni Kalyel. Nabahala siya roon, kaya binalikan na muna niya ang bata. Saktong pagdating niya roon, namulagat ang mga mata niya nang makita niyang nagliliwanag ang mutya ng lawin sa kwintas ni Kalyel. Ang mas ikinagulat pa niya ay nang magliwanag ang buong katawan ng bata at nagkaroon siya ng pakpak. Anak, anong ibig sabihin nito? Hindi ko rin po alam, Tay. Bigla lang pong nag-init ang buong katawan ko at pakiramdam ko, nasusunog ako. Tapos po, nakita ko nagliwanag yung mutya bigay ni Tandang Natis at naging ganito na po ako. Ibig sabihin, ikaw yung anghel na tumulong sa amin ng nanay mo? Hindi ko po alam. Nang gabing yung kasi nakatulog po ako Hindi po kaya dahil sa mutyang ito, kaya ako naging isang anghel? Baka nga. Mas mabuti pang itapon mo na yan. Baka pakana ni Tandang Natis ang lahat ng ito para malaman niya rin ang totoo mong pagkatao. Malaman niya rin po? Ano pong ibig niyong sabihin, Tay? Dati kasi, nakita kitang nakalutang habang nagliliwanag ang buong katawan mo. Tapos, nakita kong may mga maninipis na balahibong nahulog mula sa katawan mo. Pero paano po nangyari yun? Bakit po kaya ganito ko? Sino po kaya ang totoong mga magulang ko, Tay? Hindi ko rin alam, anak. Baka tama nga talaga ang hinuha natin na isa kang anghel. Kung ganon, alam ni Tandang Natis ang katauhan mo. At baka kaya siya lumapit sa atin para makuha ang loob mo. Baka nga po, Tay. Masama pala matandang yun. Sigurado po ako na planado niya ang lahat ng ito. Baka po siya po talaga nagpadukot kay nanay Yan ang hindi pa natin sigurado. Pero bago natin alamin ang bagay na yan, may walang makakita ng pagiging anghel mo. Delikado ka kay Tandang Natis. Sige po, mas mabuting magpalit na lang ako ng anyo. Sige na, bumalik ka na sa anyo mo bilang isang bata. Alam na ng ermitanyo ang totoo mong anyo. Kailangang hindi kanya malapitan at masaktan. Tay, mukhang may papalapit dito. O sige na, magpalit anyo ka na. Bago pa may ibang tao na makakita sa totoong katauhan mo. Kailangan na nating hanapin ang nanay mo. Sige po, eto na, magpapalit na po ako ng anyo. Saktong pagkabalik ni Kalyel sa anyo niya bilang tao, nagulat sila nang dumating si Maricar. Natigilan sila at hindi makapaniwala dahil nakabalik na ang babae. Nung una, medyo nagduda pa si Orlando. Ngunit nang mahawakan niya ang asawa niya at mapagtantong tunay siya, natuwa sila at nagkayayaan ng umuwi.
Ano ba nangyari? Saan ka ba nanggaling? Bakit bigla kang nawala? Hindi ko na matandaan eh. Hindi ko rin alam kung paano ko nakarating dito. Sumama ba ako sa inyo? Hindi po. Sa katunayan nga po, humingi kami ng tulong kay Tandang Natis. Kaso ang sabi niya, hindi ka po niya makita dahil balot daw sa itim na aura ang pinagdalhan sa iyo. Tama si Kalyel. Isipin mo yon. Gusto pa niya makakuha kami ng dugo ng anghel na may dugo ng engkanto raw. Saan naman kami makakahanap nun? Talagang napakasama niya. Humanda siya kapag nagkaharap kami. Magbabayad siya sa akin. Bakit po? Siya po bang nagpadukot sa inyo? Siya man o hindi, may masama siyang motibo sa'yo. Hindi dapat tayo pumayag na magtagumpay siya sa kanyang mga plano. Talagang napakawalang hiya niya. Sigurado na kapag nagtagumpay siya, gagamitin niya ang kapangyarihan ng anghel na makukuha niya mula sa dugo. Magagawa na niyang utusan ng lahat ng mga aswang na nagkalat sa lupaing ito. Teko po, alam po ba ninyong patungkol kay Tandang Natis? Oo nga, Maricar. Mukhang nakakapanibago ka naman. Wala akong ganong alam sa kanya. Nababasa ko lang kasi ang pagkatao na matandang yun eh. At alam kong ubod siya ng sama. O sige na, mamaya na tayo magkwentuhan pagka-uwi sa bahay. Malalim na ang gabi oh. Tara na, umuwi na muna tayo. Hayaan na natin ang mga katawan ng aswang na nagkalat dito. Ang mga kabaryo na natin ang bahala sa mga yan. Bago tuluyang umuwi, nakiusap si Orlando sa iba nilang kanayon na sila na ang bahalang sumunog sa mga bangkay ng aswang. Pumayag naman ang mga tao, kaya nakauwi na silang tatlo sa kanilang bahay. Kahit napagod sila, mas pinili nilang magkwentuhan na lamang muna. Ang buong akala namin, hindi ka na namin matatagpuan pa, mahal. Oo nga po. Kung sa bundok ka po namin pupuntahan, sigurado po na mahirapan kami ni tatay. Isa pang problema ko, itong si Kalyel. Baka kasi pag-interesan siya ng mga aswang at pati siya kunin nila. Bakit naman siya pag-iinteresan? Siya ba ang anghel na tinutukoy ni Tandang Natis? Shh! Huwag kang maingay. Baka may makarinig sa'yo. Sugurin tayo dito nang wala sa oras. Ibig sabihin, totoo ang sinabi ko ha, Orlando? Ha? Hindi ah. Naisip ko lang kasi na baka mapagkamalan siya ng mga aswang. O kung hindi man, baka ng matandang ermitanyo. Sa talas ng pandaman ng ermitanyong yun, siguradong alam na niyang patungkol kay Kalyel. Yun kung totoong sinasabi niya. Hindi ba, Kalyel? Opo. Maricar, mas mabuti siguro matulog na tayo. Pagod kami at alam kong pagod ka rin. Sige na. Oo na, mas mabuti pa nga magpahinga na tayo. Dahil sa pagod na nararamdaman nila, nakatulog silang tatlo ng mahimbing. Kinabukasan, nagpasya sina Orlando na alamin kung nagawa na ng mga taong kanilang sinabi. Nagpasalamat na lang siya sa kanila at nagbigay na rin siya ng mga panuto sa mga tao kung sakaling aatake ulit ang mga aswang. Sa kabutihang palad, pagkalipas ng mga araw, naging tahimik na rin ang mga baryo nila. Naging mas malapit din sina Maricar at Kalyel kung ikukumpara dati. Ang ipinagtataka lang ni Orlando, hindi na muling nagpakita pa si Tandang Natis sa kanila. Baka naman totoong may iba siyang motibo sa atin. Sigurado na natatakot na magpakita yon. Alam kong siya ang nagpapadala ng mga aswang na naghahasik ng lagim sa kanayunan para mahuli niya ang anghel. Teka po, Nay, paano po niyo nalalaman ng patungkol dyan? Basta, hindi na importante yan. Ang kailangan natin ay ang paghandaan ng muling pagsalakay ng mga alagad niya. Subukan niyong baliktarin ang pangalan niya. Ano bang ibig mong sabihin, mahal? Siya ang pinakapinuno ng mga aswang at iba pang mga masasamang nilalang dito sa mundo. Siya ang bathala na kung tawagin ay Sitan. Nagkukunwari lang siyang ermitanyo para malin lang niya ang mga tao. Teka, o nga po no, Natis. Natis ang pangalan niya At kung babalik ta rin, nagiging Sitan. Tama po kayo, Nay. Kung ganon, simulat sa pool, masama na motibo niya sa atin. At siguradong si Kalyel talaga ang paka niya dahil gusto niyang makuha ang anak natin. Ang timonyong yon. Huwag lang siya makakamaling gumawa ng masama kay Kalyel. Sisiguraduhin kong mapupulbo siya. Huwag natin siyang bigyan ng pagkakataon para makalapit sa anak natin. Babantayan natin si Kalyel ng mabuti.
Kahit pa may kakaibang napapansin si Orlando sa pag-uugali ng kanyang asawa, hindi niya muna ito sinita. Pakaramdam din niya'y naiilang si Maricar sa kanya. Pero lalo naman itong naging malapit kay Kaliel. Iniisip lang ni Orlando na baka pagod lang palagi ang babae o baka naman dala lang din ng kanyang pagkatapos ng buwan ng dalaw. Isang gabi, sa hindi nila malamang rason, hinila sila ng matinding takot. Nakatulog ng mahimbing sina Orlando at hindi sila nagising hanggang dumating ang umaga. Napabalikwas na lang siya nang lumakas ang kabog ng dibdib niya. Maricar, gising! Wala si Kaliel. Bukas din ang bintana ng kwarto niya. Ha? Ano? Hindi ito maaari. Baka dinukot siya ni Sitan. Kailangan hindi magtagumpay ang demonyo niyo sa binabalak niya. Gagamitin lang niya si Kaliel para mas lalo siyang maging malakas. Yan din ang iniisip ko eh. Tara, hanapin natin ang kuta niya at bawiin natin ang anak natin. Sige, alam ko kung nasaan siya posibleng dinala ni Sitan. Saan naman? Teka, kukuha lang ako ng itak natin. Basta, malalaman mo rin yan, mamaya. Teka, talaga bang ikaw si Maricar? Bakit simula nung mawala ka, nag-iba ka na? Ano ba nangyayari sa'yo? May problema ba? Wala. Bakit? Ano bang ibig mong sabihin? Basta, pakiramdam ko nag-iba ka na eh. Hindi na ikaw yung Maricar na nakilala ko. Ano bang problema? May nagawa ba akong mali sa'yo? Wala. Ay naku naman sige na. Kunin mo ng itak at na makaalis na tayo. Baka abutan pa tayo ng dilim sa paghahanap kay Kaliel eh. Sige na nga. Pagkakuha ni Orlando ng mga itak, umalis agad sila ni Maricar. Pumasok sila sa gubat kung saan nandoon ang kuweba ni Tandang Natis. Subalit, nang nasa loob na sila, napansin niyang mas naging madilim yun kaysa dati. Ramdam din niya ang mabigat na enerhiya roon. Pero mas pinili niyang huwag nang sabihin yun kay Maricar. Sinubukan nilang puntahan ang mismong tapat ng kuweba ng ermitanyo. Ngunit pagdating nila sa kinaroroonan yon, wala silang nakita. Wala rin ang malaking bato na minsan nilang nasumpungan ni Kaliel doon. Wala rito matandang ermitanyo. Baka tumakas na siya pagkatapos siya makuha si Kaliel. Kung ganon, wala siyang ibang pupuntahan kung hindi ang bundok na sinasabi nilang bundok ng demonyo. Pero masyadong malayo yun, di ba? Ilang araw pa siguro nga abutin natin para makarating doon. Anong gagamitin natin para mas mapabilis ang paglalakbay natin? Huwag ka na mag-alala. Ako nang bahala. Humingi tayo ng tulong sa mga diwata at sinaunang Diyos. Teka, kailan ka pa natuto ng ganyan? Sino nagturo sa'yo? Hindi na mahalaga yan. Ang importante, maligtas natin si Kaliel. Basta pagkatapos ng lahat ng ito, gusto kong ipaliwanag mo lahat na nangyari Hindi na kasi kita maintindihan eh. Sige. Kung yan ang ikapapanatag mo, ilalahat ko ang lahat sa'yo. Salamat, Maricar. Walang anuman. Sige na, tumihimik ka muna at ipikit mo rin ang iyong mga mata. Baka kasi hindi ako mapagbigyan ng diwata kapag may ibang nakatingin eh. Oo na, sige. Pipikit na ako. Pakikiramdaman ko lang kung ano ang mangyayari. Sinunod ni Orlando ang sinabi ni Maricar. At habang nasa ganoong sitwasyon, napansin niya ang paglamig ng hangin sa paligid. May ibang nilalang din na gumagalaw ron. Ngunit ayaw niyang suwayin ang sinabi sa kanya ni Maricar. Makaraan ng ilang sandali, kinalabit siya ng babae. Agad naman niyang iminulat ang mga mata niya at nakita niya ang isang puno na nagliliwanag ang katawan. Diyan tayo dadaan. Nakahingi ako ng tulong sa mga diwata at sa kabutihang palad. Hindi nila ako binigo. Ibig mo sabihin, lagusan yan? Saan naman tayo dadalhin yan, Maricar? Saan pa? Hindi sa bundok na posibleng pinagdalan kay Kaliel. Wala nang ibang lugar na pagdadalan si Sitan sa kanya, kundi sa isang lugar na kung saan alam niyang mas magiging malakas siya. Kung ganun, tara na. Pero kailangan natin mag-ingat. Hindi natin alam kung ano ang posibleng sumalubong sa atin doon. Tama ka. Talasan na lang natin ang pandaman natin para hindi tayo maisahan ng peking ermitanyo. Sige. Halika na, pumasok na tayo. Hindi tayo dapat mag-aksaya ng oras. Makalipas lang ang ilang sandali, nakalabas sila sa lagusan. Napalunok na si Orlando na kanyang laway nang makita ang paanan ng bundok.
Iginala niya ang paningin niya roon hanggang sa may napansin siyang gumagalaw. Nagtaka pa siya kung bakit napakabilis ng oras, gayong unti-unti nang lumulubog ang araw ng mga panahong yon. Huwag tayo makampante. May nakikita ako mga mapupulang mga mata na nakamasid sa paligid. Kung hindi ako nagkakamali, mga aswang yan. Ihanda na lang natin ang mga sarili natin para malabanan natin siya kung sakali. Mas mabuti siguro kung harapin muna natin ang mga yan para mabawasan ang problema natin mamaya. Baka may makuha rin tayong impormasyon patungkol sa kinalalagyan ni Kalyel. Tama ka. Sige, mas mabuti ngang yan na muna ang gawin natin. Tara, siguraduhin mo lang na walang aatake sa atin mula sa likod, ha? Kailangan magtagumpay tayo sa pagligtas kay Kalyel. Kung yan ang gusto mo, sige. Ako ang bahala sa likuran natin. Nagpatuloy sila sa paglalakad hanggang sa napansin sila ng mga nilalang na naroon. Dahil naaninag pa rin nila ang paligid, agad nilang nalamang papasugod na pala sa kanila ang mga aswang. Nilabanan nila ang mga yon. At habang nakikipagsagupaan, namangha si Orlando nang makita ang kakaibang bilis at lakas ni Maricar, ubos sa mga aswang na naroon. Doon tayo sa bandang itaas ng bundok. Baka naroon si Kalyel, Maricar. Sige, nararamdaman ko rin ang enerhiya ni Citan. Kaya malamang, nandito sila. Huwag lang niyang lalapatan ng kamay ang anak natin. Sisiguraduhin kong dila lang niya ang walang latay kung nagkataon. Mahirapan tayong kalabanin ng pinuno ng mga nilalang ng dilim. Ang importante muna sa ngayon, mailigtas natin si Kalyel. Sige, dahil kung mabibigo tayo, baka tuluyan ng masakop ni Sita ng kalupaan dito at maging sa karatig bayan. Tama ka, Orlando. Kapag nangyari yan, magiging walang silbi na ang mga albularyo, babaylan, at kahit ang mga biyasang manunugis. Yan ang hindi natin papayagan. Kahit pa na magbuwis ako ng buhay ko, basta hindi lang magtatagumpay ang demonyong yun. Ako rin. Pero nakakasiguro ako na kung hindi man natin siya tuluyang matatalo, magagawa natin kunin ang kapangyarihan niya. Magiging isang karaniwang ermitanyo na lang siya. Nagpatuloy sila sa kanilang paglalakad hanggang sa may makita silang liwanag mula sa bandang tuktok ng bundok. Nagkaroon sila ng hinalang doon ng kuta ni Citan, kaya doon sila dumiretso. Nasa kalagitnaan sila ng paglalakad nang sa hindi nila inaasahan, hinarap sila ng 4 na nilalang. Sinabi ni Maricar na yun ang mga pinakaalagad ni Citan, kaya kailangan nilang matalo mga yon. Yan ang mga hukluban, mangkukulam, mansisilat at manggagaway. Pero huwag kang mag-alala, hindi sila uubra sa atin. Paano mo nasabi yan? Basta, manood ka lang kung paano ko labanan ng mga yan. Tumabi ka at ako nang bahala. Sige, pero mag-iingat ka, ha? Kapag nalagay ka sa alanganin, tutulungan kita. Ikaw ang bahala. Sige na, sasalubungin ko sila para magawa na nating lapitan si Citan. Nanatili sa kanilang pwesto si Orlando at pinanood si Maricar na papasugod sa 4 na nilalang. Habang nakatitig doon, biglang lumakas ang kabog ng dibdib niya. Base sa tindig ng mga yon, alam niyang hindi sila basta-basta. Naisip niyang baka hindi kayanin ng asawa niya ang 4. Subalit nang makita niyang sinagupan na nila si Maricar at halos hindi nila magawang masukol ang babae, nabuhayan siya ng loob. Umasa siyang mananalo ang asawa niya. Pero nang makita niyang pinagtutulungan na ng 4 ang babae, minabuti niyang sumugod na rin para tulungan yon. Lubayan niyo asawa ko at akong harapin niyo! Orlando, mag-iingat ka. Huwag kang magpapahipo sa hukluban. Baka magawa ka niyang kontrolin ng wala sa oras. Akong bahala. Hindi ako papayag na maisahan nila. Kayong 4, kapag patuloy niyo kaming haharangan. At sigurado na napaghandaan na rin kasi niya ang laban natin sa kanya. Hindi tayo atas sa kanya. Gagawin natin ang lahat para mailigtas si Kalyel. Nagsimula silang maglakad patungo sa kinaroroonan ni Citan. Habang nakamasid doon si Orlando, nakaramdam siya ng takot dahil sa anyo ng nasabing nilalang. Hindi na siya anyong matandang ermitanyo, kung hindi isang nilalang na may sungay at mamula-mula ang balat. Nagbabaga rin ang mga mata nun, at iba kaysa sa mga karaniwang aswang. Alam niya sa sarili niyang mahihirapan sila,
Ngunit kailangan niyang kayanin yon alang-alang kay Kalyel. Nang ilang dipa na lang ang layo nila ay napahalakhak si Tandang Natis at marahang humarap sa kanila. Sumenyas din siya at sa isang iglap, pinaligiran na ng mga aswang sina Orlando. Nakarating ka na rin dito, Orlando. At may kasama ka pang isang anghel. Tamang-tama ito. Pakawalan mo si Kalyel. Alam kong ikaw ang dumukot sa kanya. Pakawalan mo, dahil kung hindi, susunugin ka namin ng buhay ng asawa ko. Asawa mo? Bakit hindi mo siya usisahin kung ano ang totoo? Gusto ko pa nga sanang ibalita sa iyo na 2 ang bihag ko eh. Kaso, nagulat ako ng kasama mo palang huwad na yan. Ikaw ang huwad, Sitan. Nagkunwari ka bang ermitanyo para lang makalapit kina Orlando? Nagsalita ang hindi huwad. Bakit ikaw? Sabihin mo nga sa akin, ikaw ba ang totoong Maricar? At ang bihag ko ang siyang peke, ha? Anong ibig mong sabihin? Wala akong alam sa pinagsasabi niyo, ha? Maricar, ano to? Maricar, ipaliwanag mo kay Orlando ang lahat. Pero bago yan, mga alagad, dakpin niyo muna ang babaeng mapagkunwari yan. Silang 2 ni Kalyel ang gagamitin natin para mas madagdagan ang kapangyarihan natin. Sige, subukan nyo. Kung hindi ko kayo sunugin at gagawin ka mo. Bakit boses mo lang ang inibaba? Bakit hindi ka magpalit ng totoo mong anyo? Magsasalita pa sana si Orlando, pero bigla silang sinugod ng mga aswang. Napatawa naman si Sitan habang nakamasid sa kanilang 2. Nasa kalagitnaan sila ng pakikipaglaban nang biglang nagbago ng anyo si Maricar. Nagliwanag ang buong katawan niya at naging isa siyang lalaking may pakpak. Natulala roon si Orlando at napagtanto niyang isang anghel ang kanyang kasama. Ibig sabihin, totoong sinabi ni Sitan, isa kang anghel at nilinlang mo lang ako? Totoo, Orlando. Kaya ano ba ginagawa mo? Dakpin mo lang ang anghel na yan at nang matapos ang lahat ng ito. Oo, Orlando. Isa nga akong anghel. Ako si Azrael at ako ang totoong ama ni Kalyel. Hindi kita nilinlang. Ginamit ko lang ang katauhan ng asawa mo para maprotektahan sana ang anak ko. Alam ko rin na si Sitan ang dumukot sa kanya para magtagumpay siya sa plano niyang ito. Ang ingay mo, Azrael! Anghel ka ba talaga? Kung anghel ka, patunayan mo sa akin ang lakas mo! Ikaw, Sitan! Saan mo dinala ang asawa at anak ko? Sabihin ko na lang sa iyo, kung ikaw mismo ang uhuli sa anghel na yan. Orlando, nakikita ko sila. Naroon sila sa kuweba na malapit lang dito. Ako nang bala sa mga nilalang na ito. Puntahan mo sila at iligtas. Pero baka kumapano ka, Anghel Azrael. Walang mangyayari sa akin. Ako ang anghel na kamatayan at kahit na sino, walang makakatalo sa akin. Tingnan lang natin! Umiip si Tandang Natis sa ere at sa tulong ng malamlam na liwanag na mula sa mga... Ililigtas ko kayo! Sige po, Tay. Baka po kasi kung anong gawin sa amin ni Tandang Natis eh. Hindi na siya si Tandang Natis ngayon. Siya na si Sitan, ang pinakakinasusulong Diyos ng sinaunang impyerno. Pero huwag kang magkalala. May kasama tayo sa pakikipaglaban sa kanya. Sino po? Ang ikalawang nanay Maricar ko po? Hindi sumagot si Orlando. Nagmadali siyang lumapit sa kinaroroonan ng bata sa kakinalagan yun. Nilapitan niya rin si Maricar na nakahandusay sa sahig ng kuweba. At nang mapagtanto niyang wala ngang malay ang babae, kinarga niya yung palabas ng kuweba. Sino po yung sinasabi niyong kasama natin sa pakikipaglaban, Tay? Ang totoo mong ama, si Anghel Azrael. Ayun siya, oh. Ang totoo kong ama? Paano nangyari yun? Nang dinukot ni Nasita ng nanay Maricar mo, nagpakita siya sa atin at ginamit ang katauhan ng nanay mo para maprotektahan ka niya. Kung ganun po, kailangan natin siyang tulungan. Kailangan matalo mga aswang, pati na mga pinuno nila. Oo anak, kaya tara na. Kailangan ko lang masiguro na hindi makukuha ulit ng mga aswang ang nanay Maricar mo. Sige po, Tay. Inilipag ni Orlando si Maricar sa lilim na malaking puno. Noon din, umatake sila sa kinaroroonan ni na Anghel Azrael. Pagdating nila roon, napalingon si Sitan sa kanila saka napatawa.
Na mga sandaling yun, mas naging malakas ang mga aswang nakaharap ng anghel. Lumapit na rin si Orlando roon para tumulong. Napalingon na lang siya kay Kaliel at napatango nang makitang naging isang anghel din yon. Alam kong gusto mong kunin ang anak ko dahil isang bathaluman ng kanyang ina. Akala mo ba'y papayagan kong mangyari yan? Isa kang mababang uri ng anghel lamang. At mas makapangyarihan pa rin sa iyo si Lucifer. Sa palagay mo ba, mapipigilan mo ako sa pinaplano ko? Hindi! Kung siya lang mag-isa, baka mabigo siya. Pero ngayon, 3 na kami ang makakaharap mo. Kaya umanda ka, Sitan! Sige, kung gusto niyo ng seryosong labanan, pagbibigyan ko kayo! Pagkawika ni Sitan, itinas niya ang kanyang kamay. Napasigaw na lang si Orlando at Kaliel nang magsimulang yumanig ang lupa. Ng mga sandaling yon, naging mas agresibo ang mga aswang na umatake kay Kaliel. Nakita naman ni Anghel Azrael ang ginawa ng mga nilalang, kaya sumugod din siya para kalabanin ng mga yon. Napamura naman si Orlando at noon din tumakbo rin siya para lapitan si Sitan. Subalit, nang ilang dipa na lang ang layo niya sa kalaban, ikinumpas nito ang kanyang kamay. Kasabay noon, napako siya sa kanyang kinatatayuan. Sige, gumalaw ka kung kaya mo! Anong ginawa mo sa akin? Bakit napako ko sa kinatatayuan ko? Pakulan mo ako dito! Ginawa ko yan para mas maging madali sa akin na kunin ang asawa mo. Ang totoo mong asawa. Napakasama mo. Ano naman ang gagawin mo kay Maricar, ha? Malalaman mo rin. Huwag kang mainip. Panoorin mo muna kung paano talunin ng mga bagong ahon kong alaga. Bagong ahon? Oo, dahil ang mga tinawag ko ay mula sa kailaliman ng lupa. Tignan mo kung gaano sila kabagsik. Nilingon ni Orlando sina Kaliel at Anghel Azrael. Nakita niyang medyo hirap ang dalawa na talunin ng mga aswang na mas maliliit at mas maliliksi kung gumalaw. Walang ano-ano. Nawala si Sitan at napasigaw siya nang makitang nasa tabi na ng aswang niya ang peking ermitanyo. Susugod sana siya pero inatake siya ng mga malilitan nilalang. Kaya wala siyang ibang napagpilian kung hindi ang lumaban na rin lang gaya ni Kaliel. Bahagya rin siyang lumapit sa kanila, kaya nahirapan ng mga alagad ni Sita na matali siya. Ang babangis ng mga nilalang na ito. Alam ko, hindi lang sila basta mga aswang. Hinango sila ni Sitan mula sa impyerno at ginawang mga aswang. Kaya nga po, kung karaniwang aswang lang ang mga yan, sigurado masusunog kaagad sila kapag nasugatan natin eh. Pero hindi. Kailangan natin matalo sila. Pagbabayarin natin si Sitan sa mga ginawa niya. Opo, Tay. Huwag kayong maglala. Ako ang bahala. Kung hindi man sila napapatay at nasusunog gamit ang karaniwang patalim, pupulbusin ko sila gamit ang espadang pumatay rin sa mga rebelding anghel. Itinaas ni Anghel Azrael ang kanyang kamay at napatingin rin si Orlando. Nanlaki na lang ang mga mata niya nang makita niyang may liwanag na mula sa langit. Babaeng walang malay at nagbanta siyang papatayin niya ito. Ibigay mo sa akin ng batang anghel na yan at ibibigay ko sa iyo si Maricar. Hindi. Kahit na anong mangyari, hindi ko ibibigay sa iyo si Kaliel. Alam kong gagamitin mo lang siya para sa mga pansariling interes mo. Lubayan niyo si nanay. Wala siyang kasalanan sa inyo. Sige, total ako lang naman ang gusto niyong makuha, di ba? Pagbibigyan kita. Sige, Anghel. Lumipad ka palapit sa akin. Huwag, Kaliel. Huwag kang makinig sa demonyong yan. Kapag nakuha ka na niya, papatayin ka niya at kukunin ang kapangyarihang dumadaloy sa katawan mo. Huwag kang makinig sa mahinang nilalang na yan. Pakawalan mo muna ang nanay Maricar ko. Lalapit ako kapag napakawalan mo na siya. Kaliel, makinig ka. Iisaan ka lang yan. Ayaw kong may mangyaring masama sa'yo at ayaw kong gamitin ka ni Sitan. Pero ayaw ko rin pong masak niya rin ang espadang hawak niya. Kaya nagbago ang ekspresyon sa mukha ng peking ermitanyo. Kasunod noon, lumipad ang anghel patungo kina Orlando. Sige, saktan mo ang anak ko at sisiguraduhin ko na hindi ka na mabubuhay pang muli sa kahit na anong panahon. Ano na, Sitan?
Bakit bigla ka natigilan? Bumahag na ba ang buntot mo? At anong akala niya? Matatakot ako sa inyo? Hawak ko na si Kalyel. At kapag nakuha ko ng kapangyarihan niya, kayo mga anghel ang uubusin ka. Kalyel anak, huwag ka magpapasailalim sa Sitan na yan. Gagawin ko po. Hindi para sa sarili ko o kay Sitan. Para po ito kay Nanay Maricar. Dahil alam kong siya ang papatayin ka. Kunin ang atensyon ng nasabing nilalang. Kung hindi umubra sa akin ng anghel, ikaw pa kaya? Isa ka lang mahinang manunugis ng aswang. Mahina? Tingnan natin. Kahit na itong itak lang ang panlaban ko sa'yo, kaya kitang dalunin. Alang-alang sa anak at sa asawa ko. Sige. Sige, lalaki. Subukan natin kung hanggang saan ang kakayahan mo. Mag-iingat ka sa kanya, Orlando. Tuso ang Sitan na yan. Huwag ka mag-alala. Hindi ako magpapa... Anong gusto mong sabihin, ha? Ano ka ngayon? Sinakal ni Sitan si Orlando at ilang beses na ibinagsak sa lupa. Kahit na sobrang sakit na ng kanyang katawan, sinika pa rin niyang huwag mabitiwan ng itak. Bago pa man malaman ni Sitan ang plano niya, gamit ang natitira niyang lakas ay tinaga niya ito sa muka. Napaingil ang peking albularyo at noon din sinuntok niya sa tiyan si Orlando. Napaungol naman ng lalaki at bago pa man niya muling mataga si Sitan, ibinalibag din niya ito. Agad niyang ibinaling ang pansin niya roon at napailing nang makitang umatake si Anghel Azrael sa kalaban nila. Malakas ka lang dahil sa kapangyarihan mo mula sa kadiliman. Ikaw naman, napakahina mo. Anghel ka nga ng kamatayan pero parang ikaw pang mamamatay sa ating dalawa ngayon, ha? Isama mo na lang kaya mga kakampi mo. Hindi mangyayari yan. Ikaw muna ang dadaling ko sa kamatayan. Para kailanman, hindi ka na makakapaghasik ng lagim. Anghel ka lang, hindi ka Diyos. Ama ng satsat, tapusin na natin ito at ang malaman kung sino ang karapat-dapat na mamatay. Napangisi si Tandang. Siguraduhin ko makakawala na ang kaluluwa mo sa katawan mo. Ikaw ang dapat na magpaalam. Anumang sandali, papatayin ka ng anghel at babalik ka na sa kung saan ka nararapat. Huwag ka magpakasiguro, lalaki. Naamoy ko na kamatayan mo. Ang dapat sa iyo ay ganito. Anong... Namnamin mo ang kamatayan mo, Sitan. Kalyel, dahan-dahanin mo lang. At nang malasap niya ang huling sandali niya. Opo, Tay. Hayop kang batang anghel ka. Magbabayad ka sa magtarak mo ng espada sa likod ko. Humanda ka sa magbabalik ko. Hindi ka na makakabalik pa, Sitan. Itay, ayos ka lang po ba? Ano masakit sa'yo? Akala ko po mahuhuli na ako eh. Teka, ang totoo mong tatay, mukhang nabalian siya ng pakpak ah. Ayun po siya oh. Nilapitan nila si Anghel Azrael at saktong pagkalapit nila, lumipad yun at sinabing nagkunwari lang siyang nabali ang pakpak niya. Sinabi pa niyang aatakin sana niya si Sitan. Pero nang makita niyang hawak ni Kalyel ang espada niya, hinayaan na lang niya ang bata. Pinuntahan nilang tatlo si Maricar. At nang hawakan ni Anghel Azrael ang ulo niya, bigla siyang nagkamalay. Gising ka na, asawa ko? Ano nangyari? Nasaan ako? Nasa langit na ba ako? Bakit may mga anghel dito? Ako po to, Nay. Si Kalyel po. Ako naman si Anghel Azrael. Pasensya kung ginamit kong katauhan mo para mabantayan si Kalyel. Siya ang totoong ama ni Kalyel. Mabuti na lang at tinulungan niya tayong matalo si Sitan. Si Sitan? Nasaan ang demonyong yon? Wala na siya. Naging abo na. Pinatay na siya ni Kalyel. Napakatapang talaga ng anak ko. Napahama mo ko, Kalyel. Salamat din, Anghel Azrael, at hindi mo pinabayaan si Kalyel. Nung makatayo na si Maricar, nag-usap sila patungkol sa kalagayan ni Kalyel. Inusisa nila si Anghel Azrael kung dadalhin niya ang batang anghel o hindi. Napangiti na lang ang anghel at napatingala sa langit. Sinabi rin niya na kahit nadalhin niya sa langit si Kalyel, hahanapin pa rin ito ang buhay sa lupa. Nasanay na siya rito sa lupa. Ayaw ko rin madamay siya sa digmaang nagaganap sa langit. Mas mabuting dito na siya sa inyo.
Talaga? Anghel Azrael? Hindi mo kukunin si Kaliel? Akala ko kasi bumalik ka para kunin siya eh. Yan din sana ang una kong iniisip. Pero nang makita ko kung gaano nyo kamahal ang anak ko, napagtanto kong mas dapat siyang mamuhay kasama ninyo. Talaga po, Tay? Naku, maraming salamat po. Salamat, Anghel Azrael. Pero may isa pa po kaming problema eh. Baka po kasi malaman ng mga tao ang pagiging anghel niya. At kagaya ni Sitan, pag-interesan din po siya. Huwag kayong mag-alala. Magmula ngayon, ang kahit na sinong mortal ang makakita sa anyong anghel niya, ay malilimutan ito. At hanggat hindi namamatay ang mortal niyang katawan, hindi siya babalik sa totoo niyang anyo. Maraming salamat. Kahit papano nawala ng isa sa mga alalahanin namin. Ano, Kaliel? Handa ka na bang umuwi sa bahay natin? Oo naman po. Sabik na nga po ako makipaglaro sa ibang bata eh. Kung ganun, tara na. Maglakad na tayo pa uwi. Hindi na kailangan. Sandalit hihingi muna ulit ako ng tulong sa mga diwata para magkaroon kayo ng lagusan pabalik sa baryo ninyo. Ipinikit ni na Orlando ang kanilang mga mata at nang sabihan silang dumilat, nakita nilang isang lagusang napakaliwanag. Noon din, bumalik na rin sa anyong bata si Kaliel at magkahawak kamay silang tatlo na pumasok sa lagusan. Bago pa man mawala ang liwanag na yon, napalingon sila kay Anghel Azrael na nooy nakangiti sa kanila habang lumilipad patungo sa kalangitan. Makaraan lang ang ilang sandali. Nakarating silang tatlo sa kanilang bahay. Dahil madilim pa, minabuti na muna nilang matulog para makapagpahinga. Makalipas ang ilang buwan, Nay, Tay, makikipaglaro po ko ha. sige nak, basta mag-iingat ka ha. Huwag mo ngaya na matuyuan ka ng pawis sa likod mo. Opo, Tay. Huwag ka rin makikipag-away sa mga kalaro mo ha. Ayaw namin na may kaaway ka. Sige po, Nay. Kapag nagutom ka, umuwi ka rin ha. May pagkain naman dito. Huwag mong hayaan ang sarili mong magutom dahil lang sa paglalaro. O sige na. Baka kasi hinihintay ka na ng mga iba mong kalaro eh. Napangiti na lang ang mag-asawa nang makita nila ang pananabik ng anak nila para makapaglaro sa kapwa niya bata. Napayakap na lang si Orlando kay Maricar at napabuntong hininga. May pagkakataon kasing nakakalimutan nila kung sino talaga si Kaliel. Ngunit dahil sa mga naging karanasan nila, hindi nawala sa isipan nila ang patungkol sa pagiging anghel ng bata. Alam mo, ang buong akala ko, kukunin talaga siya ng totoo niyang tatay eh. Mabuti na lang talaga at hindi niya ipinagdamot sa atin ng anak niya. Kaya nga kung tutusin, may pagkakataon na siya. Saka magpasalamat na lang tayo, tinulungan niya tayo matalo si Sitan. Sino ba naman ang mag-aakala na ang mabait na ermitanyong yun isa palang pinuno na kasamaan? Saka may interes pala siya sa batang anghel na anak natin. Hindi ko kagad nalaman yun Kung alam ko lang na yun ang pakay niya, hindi ko siya hinayaang makalapit kay Kaliel. Ako din, kung may babalik ko lang ang oras, hindi ko papayagan si Kaliel na makipagsalamuha sa matandang yon. Pero hindi bale, tapos na ang laban natin yun At siguro naman, tuluyan na rin magiging tahimik ang buhay natin. Sana nga, Orlando. Ayaw ko malagay sa peligro si Kaliel Hindi ko kakayanin kung may masamang mangyayari sa kanya. Ang mas mabuti siguro, magsimba tayo kada linggo. Para naman kahit na wala na sa langit si Kaliel, mas mapapalapit siya sa mga kauri niya ron. Oo, mas mainam nga yung naisip mo. Gusto kong ipagdasal palagi ang katahimikan ng buhay natin. Gusto kong maging normal ang buhay ni Kaliel. Mabuti na nga lang at nakakalimutan ng mga tao rito ang patungkol sa mga aswang. At sigurado, limot na rin nila yung totoong anyo ni Kaliel. Oo nga. Kahit pa paano, makakapamuhay si Kaliel kagaya natin mga mortal. At alam ko rin na palagi siyang binabantayan ni Anghel Azrael at ang kanyang inang Bathaluman. Magmula noon, kada linggo, nagsisimba silang tatlo. Nagpasalamat naman si Kaliel sa kanila dahil naging mas malapit siya sa Diyos at kay Anghel Azrael. Naisip din nilang tatlo na kahit na anghel na kamatayan ng totoong ama ni Kaliel, nagawa rin naman itong bigyan ng panibagong buhay ang bata sa tulong nilang mag-asawa. Salamat po, Nay Maricar, Tay Orlando.
Inilagaan po niyo ako kahit na hindi niyo ako totoong anak. Ano ka ba naman, Kalyel? Totoong anak ka namin. Hindi man sa dugo, pero sa puso't isipan naman. Tama ang nanay mo. At sa totoo lang, kami pa nga ang dapat na magpasalamat sa iyo eh. Binigyan mo ng pag-asa ang buhay namin. Alam mo ba nung makunan ako dahil sa mga aswang, itinoon ko na ang buong buhay ko sa panunugis. Pero nagbagong pananaw ko nang mapasa amin ka. At siguro, kung hindi ka dumating sa buhay namin, baka pareho na kaming patay. Halos gabi-gabi kasing may nakakasagupa kami. Salamat anak sa bagong buhay na dinala mo sa amin. Naku, walang anuman po, Nay, Tay. Pangako po, balang araw, makakabawi rin ako sa kabaitan at pag-aalaga niyo sa akin. Hindi mo na kailangan bumawi, anak. Obligasyon namin yan bilang mga magulang mo. Oo nga naman, anak. Presensya mo pa lang, bawing-bawi na eh. Basta po, kapag malaki na ako at kaya ko nang kumita ng pera, lahat ng gusto nyo, bibilin ko para sa inyo. Pangako po. Wakas,